Ito nga pala yung love story namin ni Peter. Sa mga nagtatanong dyan kung paano kami nagkakilala ng aking afam, ito po ikukwento ko na. Nagkakilala kami ni Peter noong 2019. Una kami nag-usap sa Facebook nung inad niya ako. Ayun, chat-chat. Siyempre nung una chinek ko muna yung profile niya. Baka ako fake to. Nakarating nga ako noon hanggang dulo ng Facebook niya. Tapos ginugol ko rin siya. Chinek ko rin yung LinkedIn niya. Kasi siyempre kailangan din natin mag-ingat lalo sa mga nakikilala natin online. Madalas siya nun mag-chat araw-araw nangangamusta pero matipid siya nun sa mga sinasabi niya. Kaya yung unang impression ko sa kanya nun, boring siya kausap. Pero masayahin at makulit pala talaga siya. Napansin ko rin na kahit sa chat, gentleman talaga siya. Tapos gusto niya palagi siya nakikinig sa mga kwento ko. Opposite kasi kami, tahimik siya, madaldal ako. Si Peter ay taga Poland. Bunso rin siya sa pamilya kagaya ko. Pangarap niya daw maging chef nung bata siya para makarating raw siya sa ibang bansa. And yun natupad naman kasi masipag rin talaga siya. Nagtrabaho siya bilang head chef sa England, sa Cyprus. Tapos ngayon naman nagtatrabaho siya bilang sous chef sa isang hotel dito sa Norway. Tapos ako naman galing sa simpleng pamilya, laking probinsya. Nakapagtapos ako noon ng pag-aaral sa tulong ng The Sisters of Mary School nung high school at yung Italian Key Foundation naman nung college bilang scholar. Masasabi kong isa sa mga proud moments yun ng magulang ko. Lalo nung nalaman nila na nag-cum laude ako, talaga namang sobrang saya nila. Sila kasi inspirasyon ko. Nag-work ako sa IT bilang QA engineer tapos nagtrabaho pa ako noon ng part-time bilang financial advisor. Kaya nung nagkakilala kami ni Peter, late ako lagi nakakapag-reply kasi medyo busy rin sa trabaho. Tapos yung isip ko noon nakafocus lang sa pagtulong sa pamilya kaya kadalasan bahay-trabaho lang ako. Tapos na-excite ako nung nagchat-chat na si Peter. Yung outlet or libangan ko naman noon mag-join ng fun run, ng marathon, mag-gym, mag-exercise. Si Peter naman mahilig siya mag-hiking noon kaya ang dami niyang nararating ng mga lugar dito sa Norway. Ilang buwan rin kami magka-chat at magkatawagan ni Peter online. Minsan ka napapaisip ako parang too good to be true siya kasi sobrang bait, tapos gwapo, tapos willing daw siya maghintay sa akin. Naging close na rin kami noon, tapos tinanong ko pa nga siya noon kung anong goal niya or bucket list niya. Sabi niya yung goal niya raw is makapangasawa ng Pinay. Kasi may mga kaibigan at katrabaho din siyang mga Pilipino at mababait daw. Ready na rin siya magpamilya kasi dati daw nag-focus lang siya sa trabaho, nag-ipon, nagpagawa ng bahay, tapos ngayon asawa na lang raw yung kulang. Doon ko na-realize na magkaiba kami ng goal kasi siya ready na mag-settle down tapos ako hindi pa. Tapos binalik niya sa akin yung tanong ano raw yung goal ko. Sabi ko goal ko na matapos ko yung bahay na pinapagawa ko para sa mga magulang ko. Kasi kako bata pa lang ako, pangarap ko na yun yung mapagawan sila ng magandang bahay at ma-experience yung komportableng buhay kasi mahirap lang kami noon. Kaya nagsumikap talaga ako para maabot yung pangarap na yun at lalo daw siyang humanga sa akin dahil doon. Ay, syempre kinilig ako doon. Pumunta si Peter sa Pinas matapos ang halos 1 taon naming pag-uusap online. Ilang araw lang siya nun sa Manila kasi nagbakasyon sila ng friend niya sa Thailand tapos nag-book siya ng ticket papuntang Pinas para kitain ako. Hindi ko siya sinundo sa airport, binuko lang siya ng grab papunta sa hotel niya. Madaling araw rin kasi siya dumating tapos kinita ko na lang siya nung umaga na. Doon niya nga nasabi na iba raw yung oras ko kasi yung 9 AM ko 11 AM daw pala talaga yun. Sabi ko sa kanya Filipino time yun, charot. Pero naghintay pa rin naman talaga siya. Pinasyal ko siya sa Manila kasi usapan namin yun na pag nagkita kami kung pwede baka ako getting to know muna, yung tipong date para di rin kami magkailangan at saka nakaka-excite rin kasi yung pagising mo, may imimit ka, may date ka, tapos yun sa akin, afam pa, o diba? Tapos nirespeto niya naman yun, sabi niya okay daw. Pagkatapos nun, bago siya bumalik, naging official na yung relationship namin. Kasi nung magka-chat kami, sabi ko, tanungin niya na lang ako sa personal. And yun nga, doon na nag-start yung long distance relationship namin officially. Ayun, bumalik na siya. Tapos sinabi niya pa nga sa akin yun, yung pinaka nakaka-touch daw na ginawa ko sa kanya is nung nilibre ko siya. Never niya raw kasi na-experience yun sa date. Tapos nung kami na raw, ako ba daw talaga yung nag-insist na ako yung magbabayad. Sabi ko naman sa kanya, maliit na bagay, charot. Sabi ko kasi sa kanya, guest yung touring ko sa kanya, parang bisita. Kasi nag-effort at gumastos siya para kitain ako. Sabi ko na-appreciate ko yun, kaya kahit papano man lang masuklian ko. Kaya ako na yung nagbayad nung first date namin. Tapos binigyan ko rin siya nun ng gift na t-shirt. Tapos sobrang na-appreciate niya pala yun, kinuwento niya pa talaga sa parents niya. In-invite niya ako sa Norway, sabi niya bumisita raw ako doon. Kaya nagayos ako ng requirements para sa tourist visa application. Kaso nung kumpleto na yung requirements ko, biglang may pumasok sa isip ko, parang yung tanong na sure ka na ba dyan? Kasi pag pumunta ako doon, wala na talagang atrasan kasi ipapakilala niya na rin ako personally sa parents niya, tapos gusto niya na rin magpakasal after a while. Tapos ako bigla akong napaisip kasi kasagsagan pa lang nung pagpapagawa ko ng bahay noon. Tapos nag-worry ako noon, kaya yung nag-back out ako. Sabi ko sa kanya, kailangan ko pa ng panahon kasi hindi ko pa natatapos yung kailangan kong gawin. At ayoko rin ako maging pabigat sa kanya kasi malaking responsibilidad pa yung kinakaharap ko, nasa 40% pa lang kasi yung bahay noon. Sabi ko tatapusin ko muna yung gusto ko para sa magulang ko bago ako mag-asawa kasi matagal ko ng pangarap yun. Kasi kako once na pumunta ako doon, tuloy-tuloy na yun, may iba na yung priority ko. Sinabi ko rin na ayoko dumating yung time na may pagsisisihan ako dahil sa mga bagay na hindi ko ginawa.
Nalungkot siya pero naintindihan niya naman. Sabi ko nga sa kanya kung may iba siyang makikilala, okay lang. Kasi kako kasalanan ko naman kung ba't ko siya pinakawalan. So yun, hindi kami nag-usap ng mahigit 1 year. Feeling ko nga nun hindi na talaga ako magkaka-boyfriend. Tapos nag-pandemic rin, naging busy siya sa pag-hiking, sarado din kasi mga hotels nun. Tapos ako naman umuwi ako sa probinsya, doon ako nag-work from home. Nag-focus ako sa trabaho, sa pagpapagawa ng bahay, spending time with my family, tapos nagja-jogging din ako kasama yung parents ko. Nag-workout din ako. Naglaga rin ako ng aso. Nakakatawa nga kasi yung aso ko naunahan pa ako nakapaglandi at nanganak na lahat-lahat. Tapos ako single pa rin. Tapos after 1.5 years, pumasok siya bigla sa utak ko. Naisipan ko lang siyang kamustahin kasi nakikita ko rin naman siya sa Facebook since friends pa kami. Nag-reply naman siya agad. Tapos kinamusta niya kung kamusta na yung bahay na pinapagawa ko. Sabi ko patapos na, konting kembot na lang. Sinabi niya na gusto niya pa rin daw ako pero kung di raw ako pupunta sa Norway, wala ring patutunguhan. Parang siya naman yung nagpapahabol nung time na yun. So sabi ko ayun sige pag-iisipan ko. Kaya tinanong ko yung family ko, ang sabi nila kung saan daw ako masaya, go lang. Saka sabi nila isipin ko naman daw ngayon yung sarili ko. So ayun, pumunta ako sa Norway noong March 2022. Ang bilis ng mga pangyayari. Pero doon ko naramdaman na ready na ako kasi nung sinabi niya na papakasalan niya daw ako pag pumunta ako. Tapos nag-okay lang ako, inayos ko rin yung mga requirements ko. Pumunta rin ako sa Poland mag-isa noon kasi may inasikaso akong requirements sa Philippine Embassy doon kasi doon kami magpapakasal since taga Poland siya at andun yung family niya. Tapos nung Holy Week, pumunta kami sa Poland, ipinakilala niya ako sa family niya. Tapos sinabi niya rin na magpapakasal na kami. Ayun, excited sila. Tapos ipinakilala rin nila ako sa mga relatives niya. Inisa-isa namin yung bahay ng tito at tita niya. Parang sa Pilipinas din kasi ganun din yung ginawa namin. At nag-prepare na nga kami para sa wedding. Dito ko rin nalaman na may mga pamahiin din pala sila sa Poland pagdating sa kasal. Sabi nila bawal daw na ang lalaki yung bibili ng gown mo at mga gamit sa kasal kasi baka raw iwan ng babae yung lalaki. Sabi ko naman sa Pinas may mga pamahiin rin tulad ng bawal isukat yung pangkasal kasi baka raw hindi matuloy. Pero di naman lahat naniniwala doon. Pina-alter ko yung gown ko, pinalagyan ko ng sleeves kasi ayoko makita ng mga taga-Poland ang aking baskil o basang kilikili kasi 12 hours pala yung party dito kapag sa kasalan. Tapos kinabukasan naman party ulit pero sa pamilya na lang. Ilang araw lang kami sa Poland, bumalik rin kaming Norway kasi may trabaho rin si Peter. Tapos ako naman work from home, 2 AM ako gumigising kasi oras ng Pinas yung sinusunod ko sa trabaho. Iginala muna nila ako ng parents niya sa Basilica of Our Lady of Lihen. Isa yun sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Nagsimba kami doon kasama ng parents niya. Tapos hindi ko in-expect na pagkatapos namin magsimba, magpo-propose pala siya. Lumuhod siya sa harap ko nung nasa labas kami ng simbahan. Nakakaloka. Grabe, sobrang nagulat ako noon kasi hindi ko alam yung reaction. Ganun pala kapag may nagpo-propose. Naiyak nga ako noon kasi hindi ko na in-expect yun kasi nga nagre-ready na kami noon sa kasal. Tapos nung pagdating sa bahay, tinanong ko siya ba't pa siya nag-propose. Sabi niya, deserve ko daw yun at gusto niya ma-experience ko raw yung feeling ng may nagpo-propose. Kaya pasikreto siyang bumili ng engagement ring gamit yung sukat sa wedding ring namin. Tapos yun nung May 2022, ikinasal na nga kami sa Poland. Pagkatapos nun, niyaya niya ulit ako magpakasal sa Pinas naman raw. Sabi ko naman okay na ako sa isang kasal kahit saka na lang yun, sabi ko kasi magastos rin talaga magpakasal. Sabi niya naman wala raw siyang peace of mind, feeling niya raw hindi kumpleto hanggat hindi niya raw ako nakikita ng ikinakasal sa simbahan at nandun yung family ko. Gusto niya raw kasi makita ng family ko na ikinakasal ako kasi nung kinasal kami sa Poland, wala sila doon. So yun, bumalik na ako ng Pinas kasi 3 months lang naman ako sa Europe. Ang dami nangyari, diba? Umalis ng single, umuwing married. Nag-prepare naman kami nun para sa kasal ng December. Pumunta siya ng Pinas ng December. Tapos sinundo ko na siya sa airport noon. Malakas na yung loob ko sumundo ng afam kasi asawa ko na siya noon. Ganun pala yung feeling kapag sumusundo ng afam sa airport. Ang daming matang nakatingin, nakaka-conscious. Pero masaya siya gawin. First time rin ni Peter ma-meet yung parents ko sa personal kasi palaging sa video call lang dati. Nung bumisita kasi siya sa apartment, mga kapatid ko lang yung nandun. Tapos yung parents ko nasa probinsya. First time niya rin mag-Christmas sa bahay. Tapos after ilang days, dumating na rin yung mga biyanan ko at mga kapatid ko. Sa bahay rin sila tumuloy. Nakakatuwa nga kasi yung family niya saka yung family ko sama-sama sa isang bahay na tutulog. Kaya sobrang thankful ako kay Lord kasi hindi ko in-expect na mangyayari yun at sa bahay pa na ipinatayo ko. At ikinasal na nga ulit kami noong December 28, 2022. Sobrang special sa akin nung araw na yun kaya hanggang ngayon kapag pinapanood ko yung mga wedding videos namin nagiging emotional ako. Kasi hindi ko inakala na may tao palang magmamahal sa akin at papakasalan ako at saka 2 beses pa. Dati kasi palagi lang akong abay sa kasal ng mga kaibigan ko tapos palagi rin ako yung nakakapag-uwi ng bulaklak ng bride. Hindi ko inakala na darating pala yung time na ako naman yung magiging bride at maglalakad patungo sa altar. Kaya naniniwala talaga ako sa in God's perfect time. Ibibigay ni Lord kung ano yung magpapasaya sa'yo sa tamang panahon. At sulit ang paghihintay.